Enero 2. Sa isang nakasaradong komunidad sa Caloocan, isang dalagang taga-probinsya ang halos sumuko na. Manipis, maputla, at halos wala ng enerhiya. Sumisilip siya mula sa maliit na siwang ng imbakan kung saan siya ipiniit. Nanginginig ang kanyang mga palad habang sinasalo ang preskong hangin mula sa labas. Ilang linggo nang siya'y nakakulong, pinipilit magtiis sa gutom, pananakit, at pangmamalupit ng mga nag-empleyo sa kanya. Ang dalagang ito ay si Elena Magtibay, 23 taong gulang, taga Bohol. Nagpunta siya sa kalungsuran dala ang hangaring umangat sa kahirapan at masustentuhan ng pamilya. Ngunit ang inakala niyang hanap buhay bilang karaniwang katulong ay naging masamang panaginip. Bago pa man dumating sa Caloocan ay sanay nang maghirap si Elena. Pawang mga manggugulay ang kanyang mga magulang. Sa murang edad, natutunan niyang pakisalamuha sa gutom at kakulangan. Hindi siya nakapagpatuloy ng pag-aaral matapos ang mababang paaralan dahil sa kakapusan ng salapi. Ang tanging alam niya ay magpakahirap upang kahit papaano'y maiahon ang 3 kakababatang kapatid at maalalayan ang inang may karandaman sa baga, lalo na nang pumanaw ang kanyang ama. Sa kanilang nayon, may isang babaeng nagngangalang Remedios Santos na matagal nang nakapagtrabaho sa Tondo, Maynila. Matapang ang loob nito at laging nagkukuwento ng pagkakataon sa lungsod. Siya ang nag-udyok kay Elena na subukan ng magtrabaho at inalok ng isang pamilyang may lahing Tsino sa Caloocan. Malaki raw ang kita, maayos ang tirahan at tiyak na makakatulong upang pakabangon ang kanilang pamilya. Habang dinidinig ang mga pangakong iyon, naramdaman ni Elena ang halo ng nerbiyos at pag-asam. Sa bawat salitang binibitawan ni Remedios, lalong tumitibay ang desisyon niyang iwan ang nayon. Kahit na mabigat ang iwanan ng kanyang ina, pinilit niyang tiisin. Ang isiping may maiipadala siyang salapi ay sapat na upang takpan ang takot na bumabalot sa kanya. Agosto 2013. Sa araw ng kanyang pag-alis, nagtapos ang kanilang pamilya sa tabi ng daan. Walang maraming dala, walang bitbit kundi isang supot may lamang ilang piraso ng kasuotan at isang pusong puno ng pag-asa. Ang huling tanaw niya ay ang manipis na balikat ng kanyang ina na nakatayo sa may pintuan. Hawak ang dibdib at pilit nang umingiti sa kabila ng ubo at panghihina. Habang umaandar ang bus patungong Maynila, ramdam ni Elena ang kaba. Sa labas ng bintana, mabilis na naglaho ang mga bukirin at kabundukang kinagisnan niya. Sa isip niya, malinaw ang dahilan. Magsasakripisyo siya para makakain at makapag-aral ang kanyang mga kapatid. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa likod ng pintuan ng kanyang papasukin. Ngunit ang hangaring umangat ng kanyang pamilya ang naging gabay sa kanyang pagtahak sa isang landas na hindi na niya mababalikan. Pagdating ni Elena sa Caloocan, sinalubong siya ng matatayog na gusali at maingay na lansangan. Malayo ito sa katahimikan ng nayon kung saan siya lumaki. Sa isang komunidad, huminto ang sasakyan ni Remedios at tumapat sa malaking bahay. Sa tarangkahan pa lamang ramdam na ni Elena ang lamig ng paligid, tila hindi para sa mga tulad niya. Sa loob ng tahanan, sinalubong siya ng babaeng may-ari na si Aling Rosa Chua. Matatalim ang mga mata nito, tila laging may hinahanap na pagkakamali. Sa unang araw pa lamang ay ipinakita na ang mga tuntunin. Kinakailangang maging masigasig. Bawal makipag-usap sa labas. At higit sa lahat, bawal gumamit ng telepono. Agad na kinuha ang murang telepono ni Elena na pinabaon pa ng kanyang ina. Sabi ay pansamantala lamang ito. Ngunit sa dibdib ni Elena, parang kinuha rin ang kanyang koneksyon sa pamilya. Si Ginoong Benito Chua, ang asawa naman ni Aling Rosa, ay tila magaan ang pakikitungo. Laging may ngiti at tila interesado kung kumusta siya. Wala naman sa bahay ang nag-iisang anak na mag-asawa dahil nakabase umano ito sa Hong Kong. Mabilis namang lumabas ang tunay na anyo ng pamumuhay sa tahanan ng mga Chua. Ang mga gawain ay sunod-sunod, halos walang pahinga. Gigising ng madaling araw, magluluto, maglilinis, at maglalaba at muling uutusan hanggang hating gabi.
Ang pagkain ay lagi na lamang tira-tira. Kapag nagkamali, mura ang aabutin kay Aling Rosa. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Elena ang bigat ng kanyang kalagayan. Ngunit hindi siya nagpadaig. Sa isip niya, bawat pisong kinikita, bawat araw na pagtitiis ay para sa gamot ng kanyang ina at pagkain ng kanyang mga kapatid. Isang gabi, matapos ang maghapong paglilinis, nakahiga si Elena sa maliit na silid na ipinagkaloob sa kanya sa likod ng bahay. Walang bintana roon at amoy kahoy ang paligid. Tahimik ang buong tahanan maliban sa mahihinang yapak na dahan-dahang lumalapit sa kanyang pintuan. Nang bumukas iyon, bumungad ang anino ni Ginoong Chua. Mabigat ang amoy ng alak na pumasok sa kanyang kwarto. Sa kabila ng pagtutol at panginginig ng kanyang katawan, siya'y nilapastangan. Kinabukasan, naglakas loob si Elena na lumapit kay Aling Rosa. Ngunit imbes na pagkalinga ang matanggap, siya pa ang pinagbintang umaakit. Tiningnan siya na parabang siya ang may kasalanan. Kaya naman mula noon, lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan. Paulit-ulit na bumabalik si Ginoong Chua sa kanyang silid tuwing gabi, lalo na kapag wala ang asawa. Ang mga pangakong akala niya ay simula ng magandang buhay ay nauwi sa paulit-ulit na takot at panggagahasa. Kapag nagtangka siyang lumaban o magsumbong, sinasaktan siya at pinagbabantaang mas lalong magdurusa ang kanyang pamilya kung siya'y magsasalita. Hindi lamang pisikal ang kanyang mga sugat. Binawasan ang kanyang pagkain. Pinagtrabaho ng lampas sa kaya ng katawan at hindi pinapayagang magpahinga kahit may lagnat o karamdaman. Dumating ang mga araw na halos hindi na siya makatayo sa sobrang panghihina. Samantala, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng kanyang ina sa pamamagitan ng mga text na inaakala mula sa kanya. Ngunit ang mga mensahe, ang perang padala, at ang mga kunwaring kumustahan ay kontrolado ni Aling Rosa. Sa nayon, walang nakakaalam sa kalagayan ni Elena. Sa tahanan ng mga Chua, siya'y bihag na walang tinig habang tumatagal. Unti-unti siyang nawalan ng pag-asa. Sa mga gabing nakapikit siya, iniuusal lamang niya sa isip ang pangalan ng kanyang ina at mga kapatid, pilit hinahanap ang dahilan para patuloy na mabuhay. Ngunit ang dilim sa loob ng bahay ay tila walang katapusan. Isang hapon, nang makakita ng pagkakataon habang wala si Aling Rosa sa paglabas ng bahay, sinubukan ni Elena na tumakas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang tarangkahan. Pilit na pinipigil ang kaba. Ngunit bago pa man siya makalayo, kakita siya ni Ginoong Chua at agad na kinaladkad pabalik sa tahanan. Dinala siya ni Aling Rosa sa isang maliit na imbakan. Doon siya ikinulong. Walang bentilasyon, walang maayos na ilaw at halos hindi siya pinakain o pinainom araw-araw. Kaya naman araw-araw ay binibigyan siya ng babala na papatayin kung muling magtatangka. Sa dilim ng imbakan, nagmistula siyang bilanggo na walang kasiguraduhan kung makakalabas pa. Ngunit may mga matang nakamasid mula sa labas. Si Gloria Mendoza, isang kapitbahay na matagal nang nagtataka sa kakaibang kilos ng mga Chua, ay napansin ang pagtatangkang tumakas at pagkahuli kay Elena. Alam ni Gloria na kailangan niyang kumilos bago mahuli ang lahat. Kaya naman palihim siyang nagmasid at bumuo ng plano. Isang araw, sa maliit na siwang ng pader sa pagitan ng dalawang bahay ay nakausap niya si Elena. Nag-alok ito ng tulong para makatakas ang dalaga. Sinabi nito ang planong i-distract ang mag-asawa sa pamamagitan ng pagbisita at ito ang magiging pagkakataon ni Elena para makalabas at makatakas sa trangkahan. Bagamat kabado, pumayag si Elena sa plano. Dumating ang pagkakataon noong Marso 2014. Nang dapit hapon, nagtungo si Gloria sa bahay ng mag-asawang Chua para maghatid ng pagkain at makiusap para sa isang umunoy pabor. Habang abala ang mag-asawa sa pakikipag-usap kay Gloria, ay palihim na tumakas si Elena. Dahan-dahan, puno ng takot at kaba na baka siya ay mahuli. Ingat na binuksan ni Gloria ang bakal na tarangkahan upang hindi makagawa ng ingay. Sa ilang minutong tensyon, nakalabas si Elena mula sa impyerno.
at nagtungo sa lugar na sinabi ni Gloria kung saan sila magkikita. Pagkatapos ng pagpapanggap ni Gloria, ay umalis ito sa bahay ng pamilyang Chua at nagtungo kay Elena. Agad siya nitong sinakay sa kanyang sasakyan at binagtas nila ang kalsada patungo sa himpilan ng katarungan. Samantala, sa mga oras na iyon ay nadiskubre ng pamilyang Chua ang pagkawala ni Elena. Agad nilang inalerto ang guwardiya ng komunidad, ngunit huli na ang lahat. Sa himpilan ng katarungan ay halos hindi makapagsalita si Elena. Ngunit sa tulong ni Gloria at sa presensya ng isang manggagawang panlipunan, unti-unti niyang nasabi ang kanyang madilim na pinagdaanan. Ang paulit-ulit na panggagahasa, ang pananakit, ang pagkakakulong, at ang pagkakaagaw ng kanyang kalayaan. Mabilis na kumilos ang mga awtoridad kasabay ng pagdodokumento ng salaysay ni Elena. Dinala siya sa pagamutan. Doon nakumpirma ng mga manggagamot ang mga pasa, sugat, at ang ebidensya ng paulit-ulit na pang-aabuso. Ang bawat resulta ng pagsusuri ay nagsilbing matibay na patunay sa kanyang sinapat. Kinabukasan, isang operasyon ang isinagawa. Pinasok ng mga pulis ang tahanan ng mga Chua, hinanap sina Ginoong Chua at Aling Rosa at dinala ang mga ito sa presinta. Habang nasa pag-amutan, nakahiga si Elena nakatitig sa puting kisame. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Sa tabi ng kanyang higaan, naroon si Gloria na nakabantay na parang tunay na pamilya. Matapos ang masusing investigasyon, sinampahan ng patong-patong na kaso ang mag-asawang Chua. Nagtangka silang magpiyansa, ngunit hindi ito pinahintulutan dahil sa bigat ng kanilang kaso. Samantala, unti-unti namang nakarecover si Elena sa kagamutan. Pansamantala siyang kinupkop ni Gloria dahil ayaw niyang malaman ng kanyang pamilya ang masamang sinapit at makadagdag sa alalahanin ng kanyang ina. Mabilis namang umusad ang kaso. Sa unang pagharap sa hukuman, mariing itinanggi ng dalawa ang lahat. Pinilit nilang ipinta si Elena bilang magnanakaw at sinungaling na nag-iimbento ng kwento para lamang makakuha ng salapi. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Isa-isang inilatag ng pag-uusig ang mga ebidensya. Ang ulat medikal na nagpapatunay ng pang-aabuso, ang salaysay ni Gloria, at higit sa lahat ang matapang na patotoo ni Elena na sa kabila ng takot ay nanindigan sa harap ng mga hukom. Hindi lamang siya ang lumantad sa kalagitnaan ng paglilitis. Isang dating katulong ng mga Chua ang nagsalaysay din. Muntik na rin itong mabiktima noon, ngunit nakaalis agad matapos maramdaman ang kakaibang kalupitan sa pamilya. Habang tumatagal ang paglilitis, unti-unting bumagsak ang depensa ng mga Chua. Dumating ang araw ng hatol. Taong 2016, idineklara ang pagkakasala ng mag-asawa na parehong nasentensyahan habang buhay na pagkakakulong at danyos na aabot sa 500,000. Sa sandaling iyon, tila naalis sa dibdib ni Elena ang mabigat na pinapasan. Sa pagbalik niya sa probinsya, ginamit niya ang kabayaran upang makapagsimula. Unti-unting itinayo ang isang tindahan sa gilid ng kanilang bahay na kalaunay naging pangunahing kabuhayan ng kanyang pamilya. Sa bawat mamimili na dumaan, naramdaman niya ang bagong direksyon ng kanyang buhay. Malayo sa tanikala ng pang-aabuso. Nanatili rin ang ugnayan niya kay Gloria mula sa pagliligtas hanggang sa muling pagbangon. Dahil kay Gloria, naniwala si Elena na hindi lahat ng tao ay masama at mapang-abuso. Ang kasong ito ni Elena ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay, maaari pa rin tayong makabangon at magkaroon ng bagong simula.